So, good evening everyone. Welcome sa ating orientation, but before anything else, gusto ko munang i-welcome yung mga new hosts natin. So, by the way, I am Jemarie Manzano, your co-manager here sa ating agency and family. Just call me Ate Gems or Manager Gems. Kung saan kayo mas comfortable, that's fine with me. So first, what is Bigo Live? Bigo Live is a broadcasting app where you can interact with other people, share your talents, and earn virtual gifts which can be converted into real money. So dito sa Bigo Live, it doesn't matter naman kung may talent ka or wala as long as you know how to entertain your viewers. Bonus na lang yan kung may maishishare kang talent sa live, di ba? Just like other broadcasting app wherein ang gagawin mo lang dito is magla-live, then entertain and engage with your viewers. So, diskarte nyo na yon kung paano kayo makikipag-interact sa kanila. Basta kami, magbibigay lang kami ng tips to guide you here in Bigo platform. Let's move on to the content of streaming. So, ito yung mga pwede nyong gawin habang nagla-live kayo. As you can see, meron tayo ditong singing. Yan. Kung alam mo namang may talent ka sa pagkanta, why not share it sa live, di ba? Kung ayaw mo namang kumanta, meron din ditong dancing, but hindi namin to masyadong ina-allow, especially sa mga girls since super sensitive ni Bigo ngayon sa banning. Pwede naman kayong sumayaw, but not every time na magla-live kayo is sayaw na lang yung gagawin nyo. Meron din ditong gaming and chat forum like chika-chika lang sa live, ganun. Basta kung ano yung mga kaya nyong i-content, go lang. Kasi at the end of the day, kayo at kayo pa rin naman ang pipili kung ano yung gusto nyong gawin sa live. Make sure lang na wala kayong nilalabag na rules ni Bigo, and later on, pag-uusapan din natin kung ano-ano nga ba yung mga rules ni Bigo and also yung rules ng family and agency natin. Next is Bigo Live function. So here meron tayong solo live wherein kayo lang mag-isa sa live, pero pwede kayong tumanggap ng guest, maximum of 2 guests only. Sa multi-guest live naman, hanggang 12 na tao ang pwedeng mag-up sa live nyo. Pwede kayong magchikahan dito, magbardagulan, or whatsoever. We also have audio live, halos same lang din ng multi-guest, but since audio live nga to, malamang hindi pwede ang on-cam. Lastly, meron din tayong gaming live para sa mga may hilig maglaro ng online games, yan. Pwede sa inyo to. So next is basic setup. Actually, this is not required but rather a recommendation for everybody na magkaroon ng setup sa pagla-live. So yan yung mga example natin, yung mga nasa pictures. So kung hindi pa naman kayang bumili, it's okay. Basta maayos yung background mo sa pagla-live, we're fine with that. Another thing is that ayusin po natin yung pananamit sa live, especially sa mga girls. As what I said kanina, very sensitive si Bigo sa pagbaban ngayon, kaya much better kung mag-iingat na lang tayo. Also, it's important din na mag-ayos tayo bago mag-live, especially sa mga girls ulit. Para, syempre, mas presentable tayong tignan habang nagla-live. Kung ayaw nyo namang mag-makeup, okay lang din, since we have lots of filter naman here sa Bigo platform. And then lastly, palagi po nating i-check yung internet natin bago mag-live. This is so important, lalo na kung may OPK ka. Later on, pag-uusapan din natin kung ano nga ba ang OPK or Official Player Knockout. Next is fund management and engagement. So this is one of the most important thing here at Bigo Live platform. So kapag may mga pumapasok sa live mo, of course, anong gagawin? Siyempre, kailangan mong i-greet sila, pwede kang mag-hi or pwede mong i-shout out yung pangalan nila. And also, do not forget to thank your supporters kapag nagsisend sila ng mga gifts sa'yo. Maliit man yan o malaki, mag-thank you pa din tayo. Basta nasa sa inyo na rin kung paano kayo makikipag-engage sa mga viewers nyo. Aside from that, pwede din kayong maglagay ng admin nyo sa live. Much better kung ilalagay nyo yung tao na palaging nakatambay sa live nyo para just in case na may mambastos or nagko-comment ng kung ano-ano, at least meron kayong admin para mang-kick ng mga taong yon para sa inyo. And take note, hindi lang isa ang pwede nyong gawing admin. Next is host quota. So here we're gonna talk about the ways on how to reach your quota and also the commission guide. Paano nga ba or paano nyo nga ba marireach yung target quota nyo? Of course, you need to go live daily. Araw-araw yan, at least 3 hours a day. I recommend na mag-live kayo daily as much as possible
para mas lumaki yung engagement nyo kay Bigo. Mas marami kayong makikilalang kaibigan who will then support you during OPKs or even sa live nyo lang mismo. And also, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, you can use your talent para maboost kayo lalo sa pag-live. Next is the commission guide. Ito naman yung guide kung paano yung kotahan kay Bigo. So, the lowest quota for new host is 2,000 beans, which is valid for only 3 months of being an official Bigo host. So, tanong, ano po yung beans at saan po ito manggagaling? So, yung beans is yung mga virtual gifts na ibabagsak sa'yo ng mga supporters or viewers mo, which you can convert into real money. Monthly po ang commission kay Bigo, usually during 5th to 6th day of the month. Kung ano po yung na-reach nyong quota, yun po yung matatanggap nyong commission kay Bigo, pero hindi pa kasama doon yung beans nyo mismo. Let's say makakota ka ng 30k. Ang commission na matatanggap mo kay Bigo ay $145 plus yung beans income mo. So by the way, 210 beans is equivalent to $1. Also, hindi lang sa beans ang may quota, kundi sa live hours and days din. Madali na lang naman yan, since we highly recommend you to live daily. So, bali sasend ko na lang ito sa GC para mas magets nyo ng maayos. Next, pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang OPK or Official Player Knockout. Ang OPK ay isinasagawa natin monthly. 3 beses yan a month and pwede ding maging 4 kung may hinahabol kayong quota. Actually, labanan yan between families and agencies dito sa Bigo platform wherein magpaparamihan kayo ng beans income in just 15 minutes. Palagi kayong mag-check sa GC natin kasi doon namin nilalapag yung OPK list and doon nyo din ilalagay yung date and time na gusto nyo. And dapat bago pa mag-start yung OPK nyo, dapat naka-live na kayo at least 15 to 30 minutes bago ang OPK. Sa OPK, syempre merong mananalo dyan and meron ding matatalo. But whatever the result is, dapat maging positive lang tayo because not every time mananalo tayo sa OPK and that's okay. So, enjoy lang natin yung OPK kasi it's also a great opportunity para makipag-engage kayo sa ibang tao from different family or agency. Bali, meron tayong role sa OPK and later on, pag-uusapan din natin yan. And isa pa, there are times na hindi automatic ang OPK kahit encoded naman siya. Kaya manual PK yung ginagawa natin. Kaya kapag nagsisend kami ng avatar nyo, lagi nyo ding i-check yung opponent nyo and i-follow nyo na rin sila para just in case na hindi mag-automatic, makapag-manual OPK tayo. And I think hanggang dito muna yung i-discuss ko and yung iba kay manager cons na lang and also sa mga officers natin.